Welcome sa 140 Financial Class. Ako si 140 Guro. Alam mo ba kung magkano ang iyong sahod sa isang buwan? At naranasan mo na ba ito? Kapag kakatanggap mo lang ng sahod, parang feeling mo ang dami ng pera. Pero pagkatapos ibawas ang lahat ng gastusin, halos wala lang natitira. O baka naman, pakiramdam mo ay sobrang bilis maubos ng pera at palagi kang nahihirapan na magkasya hanggang katapusan ng buwan. Huwag kang mag-alala, itong video ay para sa iyo. Matutunan natin kung paano i-manage ang iyong income at expenses para mas marunong ka mag-control ng iyong pera. Sa video na ito, ituturo sa iyo ng 140 kung paano gumawa ng habit sa pagre-record ng expenses para mas maging simple ang financial management sa iyo. Suriin ang iyong spending habits at maintindihan kung saan talaga napupunta ang iyong pera. Paano basahin at intindihin ang iyong payslip at bigyan ka ng ilang importanteng paalala. Alam mo ba kung saan napupunta ang pera mo bawat buwan? Minsan ba nararamdaman mo na ang bilis maubos ang pera pero hindi mo masabi kung saan talaga ito nagastos? May kasabihang na ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Ibig sabihin, kailangan nating pahalagahan ang bawat sentimo at alamin kung saan ito ginagamit. Ngayon, tignan natin ang kwento ni Lily. Dadalhin ka ng 140 Guro sa wallet ni Lily at mula sa iba't ibang panahon, aalamin natin kung paano nagbabago ang laman ng kanyang wallet. Handa ka na ba? Tara, sama-sama nating tuklasin. Ngayon ay araw ng sahod, puno ang aking wallet. Pagkalipas ng kalahating buwan, napansin ko na unti-unti nang nababawasan ang laman ng wallet ko. Pagsapit ng ika-19 na araw, halos 1/4 na lang ng sahod ang natira sa wallet ko. Pagdating ng ika-25 araw, halos ubos na ito. At sa ika-31 araw, naubos na ang lahat ng pera sa wallet kaya kinailangan kong manghiram muna ng konti sa kaibigan. Pagkatapos nating makita ang wallet ni Lily, ano ang napansin mo? Tama! Unti-unting nababawasan ang laman ng kanyang wallet. Normal lang ito dahil araw-araw ay may gastos tayo sa pang-araw-araw na buhay. Pero ang pinakamahalaga ay, alam ba natin kung saan talaga napupunta ang pera? Kung malinaw sa atin ang gastusin, mas madali nating ma-manage ang ating finances. Kaya, napaka-importante ng pagre-record ng gastos. Siguro, iniisip mo, ang hirap mag-record ng expenses, sobrang hassle at matagal. Pero ang totoo, kailangan mo lang ng ilang minuto bawat araw para isulat ang lahat ng ginastos. Ang core ng pagre-record ay tracking. Sa pamamagitan ng paglista ng lahat ng income at expenses, makikita mo ang malinaw kung saan talaga napupunta ang pera. Halimbawa, magkano ang nagagastos mo buwan-buwan para sa pagkain? Ilang porsyento ang napupunta sa non-essential items o entertainment? May mga bahagi ba ng gastos na lumalagpas sa budget? Sa pamamagitan ng pag-record, makikita mo kung saan napupunta ang pera at doon ka nakakapag-adjust. Sa ganitong paraan, unti-unti ring lalaki ang iyong savings. Ngayon, maraming paraan para mag-record ng gastos. Piliin mo ang pinakabagay para sa iyo. Mobile app para sa pagre-record ng gastos. Mabilis at convenient gamitin. Maaari nitong i-categorize ng automatic ang iyong expenses. Pagsusulat sa notebook. Kung mas gusto mo ang pagsusulat, maaari ka rin gumamit ng simpleng notebook para i-record ang lahat ng daily expenses. Ang pinaka-importante ay, kung ano man ang paraan na pipiliin mo, kailangan mong maging consistent at tuloy-tuloy. Kaya ngayon, kunin mo na ang iyong cellphone o ballpen at isulat ang bawat gastos mo ngayong araw. Ang pagre-record ng gastos ay hindi lamang nakakatulong para mas malinaw mong makita ang iyong spending habits, kundi nakakatulong din ito para unti-unti kang makalapit sa iyong financial goals. Kapag natutunan mo na ang pagre-record ng gastos, mas malinaw mo makikita ang iyong income at expenses. Ang mga datos na ito ay makakatulong para malaman mo kung saan nagagaling ang pera at kung saan ito nauubos. Makakatulong din ito para masuri kung reasonable ba ang iyong mga gastos. Sa nakaraang video, ipinakilala natin ang 4, 3, 2, 1 na formula. 40% mga pangunahing gastusin, 30% para sa savings, 20% sa non-essential spending at 10% sa emergency fund. Mula rito, makikita natin na mga gastos ay maaaring hatiin sa 3 kategorya. Una,
Mga pangunahing gastos, mga hindi pwedeng mawala sa araw-araw tulad ng pagkain, pamasahe, remittance sa pamilya, pagbabayad ng utang. Ikadalawa, mga hindi pangunahing gastos, mga bagay na nagpapasaya pero hindi kailangan, tulad ng shopping, milk tea, kumain kasama ang mga kaibigan. Ikatlo, mga biglaang gastos, mga hindi inaasahan pero nangyayari minsan, gaya ng emergency sa pamilya o biglaan medical expenses. Kapag nagre-record ka ng gastos, pwede mo ring i-classify ang bawat entry ayon sa tatlong kategoryang ito. Sa katapusan ng buwan, makikita mo ang percentage ng bawat klase ng gastos. At maaari mo itong ikumpara sa 4, 3, 2, 1 formula na itinakda mo. Tandaan, ang pagre-record ay hindi lang basta paglilista ng numero. Layunin nito ay makita ang iyong spending habits at gumawa ng adjustments kung kinakailangan. Halimbawa, napansin mong gumagastos ka ng 2,500 sa damit noong nakaraang buwan. Sa susunod na buwan, pwede mong limitahin ito sa 1,000 at itabi ang natitirang 1,500 bilang savings. Kung napapansin mong palagi kang may extra expenses buwan-buwan, maaari kang maglaan ng contingency fund para hindi ka mabigla kapag may emergency. Kapag nagkaroon ka ng habit sa pagre-record ng gastos at malinaw mong nakikita ang iyong mga expenses, mas magiging madali ang financial management. Sa ganitong paraan, masisiguro mong ginagastos lang ang pera sa mga totoong mahalaga at unti-unti kang makakaipon para sa mas matatag na future. Pagkatapos mong malinaw na makita ang iyong spending habits sa pamamagitan ng pagre-record ng gastos, ngayon naman ay titignan natin ang income side. Kapag pumasok ang sahod mo bawat buwan, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng bawat item sa iyong payslip? Ngayon, pag-aaralan natin ang isang sample payslip para mas maintindihan mo ang components ng iyong sahod at matutunan mo kung paano masisigurong tama at on-time ang pagpasok ng sahod. Una, tingnan natin ang ikalawang column. Ito ay ang petsa ng sahod, payday, o ang araw na matatanggap mo ang sahod. Pagkatapos, hatiin natin ang payslip sa dalawang bahagi. Mga binabayad sa iyo ng employer bawat buwan, basic salary. Ito ang pangunahing bahagi ng sahod na natatanggap mo bilang kapalit ng iyong trabaho. Overtime pay. Kung nagtrabaho ka ng extra hours o sa linggo, may dagdag na bayad na mapupunta sa sahod mo. Ikadalawa, mga kinakailangan bayaran o deductions. National insurance fee. Lahat ng foreign workers sa Taiwan ay kasama sa National Health Insurance. Ito ay bahagi ng iyong medical protection at binabayaran ng sabay-sabay ng employer, ikaw at gobyerno. Broker service fee. Bayad kada buwan para sa serbisyo ng agency. Medical exam fee or ARC fee. Legal na obligasyon. Kaya minsan ay makikita mong may bawas para dito. Tuwing tatanggap ka ng sahod, huwag kalimutan suriin ang tatlong bagay na ito. On-time ba ang pagpasok ng sahod? I-check sa bank account kung pumasok na ang tamang halaga. Kung may delay o mali, agad ipaalam sa employer. Tama ba ang amount? I-compare ang nakasulat sa payslip, income at deductions sa actual na halaga na pumasok sa iyong account. Reasonable ba ang deductions? Ayon sa kontrata, tingnan kung may sobra sa dapat kaltasin. Halimbawa, masyadong mataas na broker fee o labis sa legal limit. Ang pagtiyak na tama at on-time ang bawat sahod ay unang hakbang sa pagprotekta ng iyong karapatan. Kung makakita ka ng problema, agad itong i-report sa employer o broker. At kung kailangan, maaari ka ring humingi ng tulong sa tamang ahensya. Ngayon, natutunan natin ang kahalagahan at mga paraan ng pagre-record ng gastos, ang pag-unawa sa components ng sahod, at ang pagkilala sa iba't ibang klase ng gastos. Natutunan din natin kung paano basahin at intindihin ang payslip. Ang pagre-record ng gastos ay pundasyon ng financial management. Nakakatulong ito para magkaroon tayo ng mas malinaw na kontrol sa ating pera. Kaya, simulan mo na ngayon. I-record ang iyong mga expenses, ihiwalay ang mga kategorya ng gastos at mag-adjust kung kinakailangan. Tandaan na kahit kaunti lang ang progreso araw-araw, tiyak na unti-unting gaganda ang iyong financial situation. So magkita tayo muli sa susunod na financial lesson. Tandaan ang concept na to. Earn more and spend less. Sama-sama nating matutunan kung paano i-manage ang ating income at expenses at siguraduhin bawat piso ay may halaga.